Every year, yung isa sa pinakasulit na series sa Tecno is ang Tecno Spark series. And this 2026, nirelease nila ang Tecno Spark 50 series. And currently, hawak-hawak ko ngayon ang Tecno Spark 50 5G. And nga pala, available na to sa Shopee. And ito yung presyo niya. Nasa 8,777 pesos. Pero good news, after namin i-check ulit, nasa 6,863 pesos na lang. As of speaking, so pwede nyo i-check agad yan sa description down below para magkaroon kayo ng vouchers at ma-lessen ninyo yung presyo. Sayang din kasi yung 1,000 to 2,000 pesos sa discount. Check nyo po dyan sa description down below. Anyway, tara pag-usapan at i-unbox natin tong phone na to. Ano ba yung mga kinakailangan nating antayin at ano ba yung mga kinakailangan nating asahan dito? Tara, let's go! Nga pala, para sa mga bago dito sa channel, this is Parakoy's First Look Tech nga pala. Dito kami nag-upload ng mga first impression unboxing para aware kayo sa mga phones na gagawin namin ng full review sa main channel, which is Parakoy's TV and Tips. So, tingnan muna natin yung mga bentahin ng phone na to. So, unang-una, meron na tayo ditong MediaTek Dimensity, which is 5G support, ready na po yan. Yan yung isa sa pinakabentahin ngayon ng phone na to. Lalo na dito sa Spark 50 5G, syempre 5G. Meron na rin pala tayo ditong 6,500 mAh battery capacity. May 45 watts fast charging support na din. And higit sa lahat, meron na tayo ditong 50 megapixel camera sensor with flash snap feature na available lang sa mga common series. And yeah, good thing na nilagay nila yan sa budget level segment nila. Magandang hakbang yan kasi useful na feature din yan. Then sa likod naman, makikita natin na meron tayo ditong 6.78-inch HD display na merong 120Hz refresh rate, naka IP64 rating, and merong IR blaster support. So tara, unbox natin at tingnan natin yung iba pa nating makikita sa box. Bale, gaya na sabi ko, pwede nyo na itong mabili dyan sa description down below. Ipo-provide ko po yung mga available na variant. Meron tayong available na 128 and also 256 variant. So check na lang po ninyo dyan para magkaroon kayo ng voucher at magkaroon kayo ng discount. Tingnan natin yung loob and whoop, okay. And sa unang-una natin makikita sa box ito is yung ating Tecno Spark 50 unit mismo. Set aside muna natin to at pag-usapan natin mamaya. Tingnan muna natin yung iba. So sumunod naman dyan is yung ating included jelly case and look at that color. Color violet. Ang ganda niya. Yung design niya pang iPhone Air. Tingnan natin kung ano yung tsura niyan mamaya. Excited ako. Although meron na rin naman akong idea sa mismong look ng phone dahil nakita ko na sa mga ibang reviews. Anyway, sumunod naman dyan is yung ating paperworks. And then lastly, makikita natin dito yung ating 45 watts fast charging adapter and also cable. And that's pretty much it. And then, ito na yung ating mismong unit. Tanggalin na natin yung nakabalot dyan. Whoop! And then, look at that design. Wait lang, tanggalin muna natin to. And then, look at that design. Color violet. And then, yung design talaga nito nasa iPhone Air. And ako na yung una magsabi, yes, magaan-gaan yung device ito, pero hindi siya ganong kanipis. Gaya ng iniisip natin na nakita natin sa Tecno Slim na ginawa nila and also sa iPhone Air. Pero, masasabi ko na okay na rin naman, goods na rin naman kung ako yung tatanungin. Siyempre, yung build nito is naka-plastic ba, plastic frame, and then syempre, naka-glass front tayo dyan. Meron na rin tayo ditong headphone jack support. Merong isang stereo firing speaker dito. And I think, meron din tayo ditong speaker sa may kanyang mouthpiece. Lagi naman ganyan yung combination. Pero sometimes, single firing speaker lang din talaga. So, malalaman natin yan sa full review. Don't worry. And then, pagdating sa kanyang SIM card slot, supported rin neto ang micro SD card. As you can see, meron tayo ditong up to 2 TB support and then naka-dual SIM pa tayo dyan. Hindi masasacrifice ang isang SIM card slot natin kapag gagamit tayo ng micro SD card. By the way, meron tayong variant na 128 and also 256. So, kung bibili nyo yung 128, no worries, pwede tayong bumili ng isang micro SD card para gamitin to. So, good thing pa rin naman. So, ito yung itsura niya after natin siyang i-boot up. And currently, nasa high OS 16 na siya, which is nasa latest na rin and under na rin po ito ng Android 16. And look at that design. Nandito na yung pamoso natin na iOS theme look design as you can see. Sa mga icon, sa quick access features, sa mismong wallpaper, etc. Ilabas ko na naman ito na point out. But yung isa sa pinaka na notice ko agad dito is yung speed ng phone na to in terms of navigation. Dahil nga naka-Dimensity at hindi lang G99, G200 Ultimate or kung ano pa mabababang chip, mapapansin natin yung speed niya pagdating sa normal usage. Doon kasi sa mga budget phone na testing ko before, sa una kong boot up, medyo malag siya, medyo mabagal. Ayun yung unang-una ko agad napansin. But as you can see here, okay na okay yung pag-navigate sa kanya. Nga pala, yung panel na ginamit dito is IPS lang, pero maganda doon. Meron naman tayong 120Hz refresh rate. Kaya in terms of normal navigation, good sa good siya for me. So yan lang muna sa ngayon yung i-share ko sa inyo, and lahat ng yan pag-uusapan natin sa full review, kaya abang-abang gagawin agad namin yung review dito. And for me, for my first impression,
phone. Good tong phone na to. Pero check nyo pa rin yung link niya sa description. Baka meron tayong mga makuhang discount. Mas okay kung mapapababa natin yung presyo at least 7,000 pesos. Way more okay to kung ako yung tatanungin. Yan lang muna sa ngayon. Kita-kita ulit tayo sa susunod na video and also sa full review doon sa ating Parkour's TV and Tips YouTube channel. Yun lang guys. Peace!